Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Tayo po ay magkomentuhan at sana na po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At magumpisa na po tayo mga kababayan. Meron pong panawagan si Atty. Kapman para po sa ating mga Pilipino, lalo-lalo po yung mga nasa The Hague, dyan po sa Netherlands, sa may ICC, mga kababayan. Nadalhan daw po natin ng mga bulaklak ang dating Pangulong Duterte. At syempre po, hindi pa rin po tumitigil si Atty. Kapman na talagang mapalaya po ang dating Pangulong Duterte o mabigyan po ng interim release. Pakinggan po natin ang mga pahayag po at balita po sa kay Atty. Kapman. Umpisahan na po natin mga kababayan. Hinikayat ni Atty. Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan ng bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ika-81 kaarawan. Sa March 28, ang pagdiriwang ng panganakan ni dating Pangulong Duterte na nasa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Atty. Kaufman, gusto niyang makita na punong-puno ng mga bulaklak ang labas ng ICC hanggang sa court premises at sa kalsada. I want to see them flooding this place with flowers like they did yesterday. I don't just want to see them on this, I want to see them all the way to the court premises, half a kilometre down the road. Let's see that. Show your love for him. Show your support for him. But do it peacefully and lawfully. So mga tambay, hinikayat po na talagang punuin po ng bulaklak, lalo-lalo po sa darating niya pong kaarawan at malapit na po yan, mga kababayan. At syempre po, at hindi pa rin po tumitigil si Atty. Kapman na ipaglaban po ang karapatan at syempre po talagang wala naman pong ginawang mali ang dating Pangulo, lalo-lalo po sa paglilingkod niya sa ating mga Pilipino. Ito po, at talagang patuloy pa rin po na ginigit po ni Atty. Kapman na kailangan na pong palayain at bigyan ng interim release ang dating Pangulo. Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam, iginiit ni Atty. Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. Ipinaliwanag na rin ng British-Israeli lawyer ang partisipasyon sa kaso ng mga dating miyembro ng gabinete ni Duterte na ngayon ay tumatayo ring mga abogado ng dating Pangulo. They provided valuable assistance. Doesn't mean they had access to confidential documents. They are fully aware of the restrictions of their involvement in the case, but these lawyers came along to help us. They said that they provided us with a number of documents, police manuals, all sorts of information which the prosecution itself didn't even bother producing at the confirmation hearing. Sinabi rin nito na dapat itigil na ang mga haka-haka sa hindi pagharap ng dating Pangulo sa katatapos na confirmation of charges hearings. He gave his reasons for not attending the hearings, and he made them very clear in his waiver, which he filed with the court. I know that Senator Leila de Lima thinks that this was invented and or someone wrote it for him. Well, I can assure Senator Leila de Lima that that is not the case. Those were the president's words himself. Itinanggi rin nito na nagbitiw na siya bilang lead counsel ni Duterte. Ayon kay Atty. Kaufman, tanging ang dating Pangulo lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan siya magsisilbing tagapagtanggol nito. Joanano, UNC News and Rescue. Talagang nakita nyo po, ang ICC po mas naniniwala po sa mga kriminal, sa mga gumagamit ng pulburon, mga salot at nagpapahirap sa bayan, lalo-lalo po sa matitinong Pilipino na mga nabiktima. Wala pong pakialam ang ICC sa mga biniktima po ng mga lulong sa pulburon, mga kriminal. Wala po silang pakialam dyan sa mga nabiktima. Mas marami pong nabiktima ng mga hayop na yan. Napakarami pong biniktima niyan. Hindi po ba? Pero wala pong human rights na yumayaw-yaw dyan. At wala pong ICC na yumayaw-yaw dyan.
na ipinagtatanggol po ang human rights ng mga biktima, ng mga normal na tao. Mas pinagtatanggol pa ang biktima na gumagamit po at naging masama. At siyempre po, kagustuhan nila yon. Ginusto po nila maging masama. Kaya nga po yung sinasabi ni Atty. Kapman, nakita nyo po, lahat halos sino? Sino po ba ang mga testigo nila? Mga kababayan, puro po sangkot sa masasamang bisyo, masasamang gawain. At nakita nyo po yung mga tumatayo pa, mga nagsasalita, puro grupo pa ng makakaliwa. Nakita nyo po, kawalang hiyaan ng mga taong yan. Kaya nga po mga kababayan, hindi po titigil si Atty. Kapman dahil kahit alam naman po natin at alam din naman ni Atty. Kapman na talagang mismo ang gobyerno ang kalaban ni dating Pangulong Duterte. Gobyerno na mismo. Kasi yan na rin po ang sinasabi po ni Vice President. Gobyerno na mismo ang kumidnap. Kidnapping, gobyerno mismo. Kaya nga lang po, talagang gagawa po, ang talagang magagawa lang po ng ating mga kababayan dahil wala na pong tagapagtanggol kasi ang Pilipinas ngayon. Wala na po tayong nakikita ang tagapagtanggol. Yung sinasabi pong pinag-aral natin ng ating buwis. Pinag-aral, pinasweldo, binigyan ng allowance at binibigyan pa ng pension pagka sila'y nagretiro. Yung pinag-aral, wala na po sila nakikita. Lalong-lalo po sa pagtataksil sa bayan at siyempre po sa soberenya natin. At ang ginawa nilang pagtataksil at paghuhudas sa dating Pangulo at isang damukal na korupsyon issue ay wala na po tayong tagapagtanggol dyan. Nasa kanila na pong lahat di umano. Kaya po nangyayari ito sa ating bansa. Napakagulo, napakahirap at sila lang po ang yumayaman. At kaya nga naipatapo nila ang dating Pangulo dahil po sa sabwatan. Hindi po ba? At syempre po tayo po'y nakikiisa at nananalangin po para tayo sa tama. Hindi po tayo katulad nila na wala pong inisip kung hindi kasamaan at syempre po pagsamantalahan ang mga Pilipino, lalong-lalo po ang ating buwis. Yan po ang nakikita nila. Puro pera, kapangyarihan at pera. Yan lang po ang kanila pong ginagawang serbisyo sa ating bansa. At syempre po mga kababayan, malapit na po ang kaarawan ng dating Pangulo at syempre po ang hiling ng Atty. Kapman. At ngayon naman po ay kaisang taon niya po na siya po'y kinidnap. At syempre po sa darating na kanya pong kaarawan ay humihiling naman po si Atty. Kapman na ipakita po ng ating mga kababayan ang suporta at pagmamahal sa dating Pangulo ay punuin po ng bulaklak yung syempre po yung Duterte Park at syempre po yung hallway na papunta po diyan po sa ICC detention. Kaya po at syempre nilinaw din po natin Atty. Kapman na siya po ay hindi nagbibitiw. Tanging ang pamilya Duterte lang at dating Pangulo ang makapagsasabi kung siya po ay papalitan na. At syempre po, siya naman po talaga ay sisiraan ng sisiraan. At syempre sinagot na rin niya po kung ano po ang maitutulong ng ating mga batikang abogado na naisama po at pinakilala niya po nung nakaraang pong hearing po dyan. Di po ba nandyan sila Atty. Panelo at ang kanya pong mga kasamahan? At syempre po, malaking tulong po yan dahil sila po ay makapagbibigay ng napakarami ebidensya na talagang pinulitika lang ang dating Pangulo at halos karamihan po na nagpapabagsak sa dating Pangulong Duterte ay meron pong mga sariling agenda, lalong-lalo na po ang mga makakaliwa. At nahandyan pa sila De Lima at si Tonyo na dating sundalo pero ngayon ang katapatan ay wala sa bansa. Ang katapatan po ay nahandyan sa ICC. Ang katapatan ni De Lima na naglilingkod daw bilang congressman pero ang katapatan nila ay nahandyan sa ICC, lalong-lalo po yung tinatawag na sundalong kanin at pambansang asong ulol di umano. Mga katapatan nila ay wala sa ating bansa, wala sa ating saligang batas at wala sa ating soberenya. Ang mga taksil na mga tao na yan po ang napakasarap ipatapon di umano sa West Philippine Sea. Mga taksil ng bayan, mga traidor ng bayan di umano. Mabuhay po kayo, Atty. Kapman,
At syempre po ang dalangin po namin at dasal na maingatan din po kayo. At lalong-lalo po syempre ang dating Pangulong Duterte ay lagi po maingatan araw-araw at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At sana po sa lalong mabilis ay makamtam na po niya ang katarungan na talaga pong grabing ginawa sa kanyang pamumulitika gamit ang pera ng taong bayan. Makalaya na po sana ang dating Pangulong Duterte. At syempre po, ito pong ICC na nagpagamit po sa politika. Sana po ay magising na po at mauntog na po sa katotohanan. Pero wag po sanang pera-pera lang. Dahil mismo ang mga sundalo nagpatotoo na nakikinabang sa pera. Gamit po ang isa pong walang katungkulan na naging tuta at taksil ng bayan ang mismong nagkapera ng milyong-milyong dolyar para humawak sa mga gastusin nitong tinatawag na ICC, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at tuloy-tuloy po tayo magdasal para po sa kaingatan at ang pag-iingat o ang pag-iingat po ng dating Pangulong Duterte na siya po'y maingatan at humaba pa po ang kanyang buhay. At syempre po ang kanya pong darating na kaarawan ay sana po ay tuloy-tuloy po ang kanyang kalakasan at maraming buhay pa po ang kanyang ang ipagkaloob po sa kanya, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you po mga kababayan at tayo po'y patuloy na magdasal at syempre po God bless po sa inyong lahat. God bless po at tis po muna tayo. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.